Magandang hapon, Romel. Ako nga pala si Nurse Jana. Ako yung naka-assign sa'yo ngayon. May dinala pala akong pagkain para sa'yo. Kailangan mo to para makainom ka na ng gamot. Tsaka para may lakas ka para sa gagawing therapy sa'yo. Magandang hapon, Nurse Jana. Salamat sa pagkain. Lolo ko, siya ang nagturo sa akin kumain ng lamang loob. Tinuruan niya akong kumain ng sariwang laman at uminom ng dugo. Anong ibig mong sabihin, Romel? May mali ba sa pagkain na binigay ko? O gusto mo bang tulungan kitang kumain? Hindi. Kaya ko. Mukhang may gusto kang ikwento. Sige. Romel, apo, bilisan mong kumilos para makauwi na tayo. Lo, ang layo naman kasi ng kubo natin. Ay, Baka naman pwede tayong lumipat sa mas malapit para hindi na tayo nahihirapan. alam mong hindi pwede yan, apo. Mas magandang nasa liblib na lugar tayo dahil hindi tayo pwedeng basta-basta magtiwala sa mga tao sa paligid. Bakit naman, Lo? Mukhang mababait naman ang mga taga rito sa baryo, ah. Ay, bata ka pa, kaya hindi mo pa maiintindihan ang lahat. Eh di ipaintindi niyo sa akin. Huwag ka nang maraming tanong dyan at bilisan mo nang maglakad. Ramdam kong inis sa boses ni Lolo kaya binilisan ko na ang paglalakad. Bata pa lang ako, siya na ang kasama ko dahil maaga akong nawala ng magulang. Wala pa akong alam sa mundo nang mamatay ang mga magulang ko. At pagmula noon, si Lolo na ang nakasanayan kong kasama sa buhay. Sa isang kubo sa liblib na bahagi ng bundok kami nanirahan. Kahit kailan ay hindi kami umalis. Dahil doon ako lumaki na sanay na ako sa katahimikan ng bundok at sa simpleng pamumuhay.
Hindi ko alam kung ano ang buhay sa labas dahil para sa akin, ang mundo ko ay ang kubo, ang bundok at si Lolo Lab. Romel, huwag kang magtitiwala sa mga tao rito, ha? Hindi ka pwedeng makipagkaibigan sa kanila. Bakit naman, Lo? May mga bata akong nakikita na napapadaan dito sa bundok. Mukhang masaya naman silang kalaro. Kapag sinabi kong huwag kang lalabas at maikipaglaro, huwag, ha? Aray! Opo, Lolo. Sumunod ka sa akin, Apo. Ako ang mas nakakaalam sa ating dalawa ng lahat-lahat. Makakaasa po kayo sa akin, Lo. O siya, tulungan mo ako magsibak ng mga kahoy para may magamit tayo sa pagluluto ng hapunan natin. Sige po. Tahimik kaming pumunta ni Lolo sa likod bahay. Ramdam ko ang hapti ng paghampas sa akin ni Lolo. Matalas din ang kuko niya kaya nagkaroon ako ng kaunting gasgas. Pero hindi ko na ininda pa yon. Sanay naman akong malupit sa akin si Lolo. Pero alam ko namang para rin naman yun sa akin. Kahit malupit siya, hindi niya ako kailanman pinabayaan. Tinulungan ko ang lolo ko na magsibak ng kahoy. Nang matapos, tinulungan ko rin siyang ihanda ang kakainin naming karne. Buong buhay ko, iyan lang ang tanging kinakain namin. Bihirang-bihira ako makakain ng gulay, prutas, isda at iba pa. Dahil para kay Lolo, mas masarap ang sariwang karne at lamang loob. Oo, tama ang narinig niyo. Sariwang karne at lamang loob ang madalas naming pagkain. Si Lolo na rin ang nagligpit ng pinagkainan namin. Maya-maya muli siyang lumabas, dala ang sako at isang malaking itak. Lo, tulungan ko na kayo dyan. Ay, hindi na, Apo. Ihanda mo na lang ang mga gamit ko at aalis ako mamayang hating gabi. Aalis na naman kayo, Lo? Bakit po? Abos na ang pagkain natin kaya kailangan ko nang maghanap ng panibago. Ganun po ba? Mag-iingat kayo, Lo. No naman, Apo. Ihanda mo na ang mga dadaling ko mamaya. Sige, Lolo. O, anong gusto mo palang mahuli ko, Apo? Yung malaki na hindi masyadong malaman. O yung katamtaman lang pero siksik ang laman. Basta malinamnam, Lo. Ayos na sa akin yun. Makakasya ka, Apo. Yan ang uhulihin ko mamaya. Ginalo pa ni Lolo ang buhok ko bago siya umalis papunta sa kusina. Ako naman ay dumiretso sa kwarto namin para ihanda ang mga gagamitin niya. Ihanda ko ang bayong na may lamang mga sako at mga itak na gagamitin ni Lolo sa panguhuli ng ligaw na hayop. Kinalakihan ko na ang ganoong gawain kaya sanay na ako. Ilang oras pa ang lumipas at dumating na rin ang oras ng pag-alis ni Lolo. Sobrang dilim ng paligid at tanging liwanag lamang ng buwan ang magsisilbing ilaw niya. Naiwan akong mag-isa sa kubo. Hindi naman ako takot dahil bata pa lang ako ay madalas na akong iwan ni Lolo tuwing hating gabi para maghanap ng mga kain namin. Hindi ko alam kung anong oras nakabalik si Lolo. Nagising na lang ako kinabukasan dahil sa malakas na tilaok ng manok. Sa mga nakalipas na araw, normal naman ang buhay ko. Hanggang sa isang araw, ay nabasa ko sa dyaryo ang tungkol sa mga mag-aaral na papasok na sa paaralan. Gusto ko mag-aral kaya pinaalam ko ito kay Lolo. Lo, may sasabihin sana ako. Ano yon, Apo? Nabasa ko kasi sa dyaryo na malapit ng pasukan ng mga bata sa eskwelahan. Kung maaari sana, gusto ko rin po sana makapasok sa paaralan. Ilang taon na po kasi ako pero kahit kailan hindi man lang ako nakaapak sa paaralan. Hindi pwede. Pero Lo, gusto ko rin makapag-aral. Ayokong tumanda sa mundo nang walang alam. Hindi mo kailangan mag-aral, Romel. Makinig ka sa akin. Mabubuhay ka nagwalang edukasyon. Pakiusap po, Lo. Pagbigyan mo na ako. Ano bang hindi mo maintindihan sa sinasabi ko, ha? Kapag sinabi kong hindi ka pwedeng mag-aral, hindi. Naiintindihan mo ba? Opo.
Hindi ka rin pwedeng lumabas pa. Dito ka lang sa kubo. Dito lang iikot ang buhay mo sa bundok. Naintindihan mo ba? Sagot! Opo, Lo. Naiintindihan ko. At saka, pasensya na. Sige na. At may gagawin pa ako. Hindi ko na ipinagpilitan pa ang gusto ko kay Lolo dahil baka mauwi lang yon sa matinding pagtatalo. Ayokong mangyari yon dahil nananakit ang Lolo tuwing nagagalit siya. Masyado siyang malupit kapag galit. Isang beses nga ay pinaghahataw niya ako ng yantok dahil sa galit niya sa akin. Pero mahal ko pa rin ang Lolo kahit ganun siya. Inaalagaan niya pa rin naman ako. Labis akong nalungkot nung hindi ako payagan ni Lolo na makapag-aral. Pero kinalaunan ay unti-unti ko na rin itong natanggap. Nasanay na akong mamuhay sa bundok at masalo ako na sanay na karne lang ang kinakain namin. Hindi ko na ito kinwestiyon pa dahil wala namang masamang epekto sa katawan namin. Mas lalo pang ang nagiging matikas at malakas ang pangangatawan namin ng lolo ko. Lumipas sa mga taon hanggang sa maging ganap na akong binata at doon ko unti-unting natuklasan ang mga bagay na hindi ko napapansin noong bata pa ako. Napansin ko ring bihira kaming magkasakit. Kahit masugatan, mabilis kaming gumaling. Kahit ilang araw na walang tulog, parang hindi napapagod si Lolo. Minsan madaling araw na gising pa rin siya. Romelo po! Buksan mo ang pinto! Sandali lang, Lo. Oh, Lo. Mukhang may nahuli na naman kayong hayop pa. Base sa itsura ng dugo. Mukhang malusog ang isang to. Sinabi mo pa. Ano mo bang nahirapan akong patayin ang isang yan? Bakit, Lo? Masyado bang mabangis ang nahuli mo? Napalaban din ako. Pero wala eh. Napatay ko pa rin siya kaya may kakainin tayong sariwang karne. Nahirapan pa akong putulin ang laman niya. Masyado na kasing makunad. Magpahinga ka muna, Lo. Ako na bahalang mag-ayos sa karne. Sige, Apo. Magpapahinga muna rin ako. Napagod ako sa isang yan. Dalawa nga sana yan kaso nakatakas yung isa. Tumango na lang ako sa sinabi ni Lolo. Tahimik siyang pumasok sa silid namin habang ako naman ay tahimik ding binuhat ang sako. Sa sobrang bigat nito naisipan ko na lang na hilahin ito papunta sa likod ng kubo kung nasaan ang kusina namin. Nang makarating doon, agad kong minuksan ang sako. Halos manlaki ang mga mata ko nang makita ang itsura ng karne. Mapula ito na may halong pangingitim sa laman. Napansin ko rin ang malalalim na sugat nito sa katawan. Kumuha ko ng tubig para hugasan ang karne at doon ko napansin ang mas kakaibang itsura nito. Tumitibok-tibok pa. Ipinagsawalang bahala ko yon dahil hindi lang naman iyon ang unang beses na makita ako ng ganoong klaseng karne. Bata pa lang ako, ganoon na ang nakikita ko. Hinugasan ko ito at nang matapos tinuloy ko na ang ginagawa ko. Kinabukasan maaga rin akong nagising pero nauna sa akin ang lolo. Naabutan ko siyang nagluluto ng pagkain namin at amoy na amoy ko kaagad ang napakabangong karne sa paligid ng kubo. Apo. Mabuti naman at gising ka na. Halika, tikman mo ang niluto kong adobo. Paniguradong magugustuhan mo ang isang ito. Amoy pa lang, Lo. Mukhang masarap na. Kumain ka ng marami, Apo. Para mas maging malakas ka pa. Kailangan mong kumain palagi ng sariwang karne. Huwag mo rin kalimutang kainin ang lamang loob, ha? Yan ang pinakamasarap na parte sa lahat. Opo, Lo. Kakainin ko naman talagang lamang loob dahil yun naman ang itinuro mo sa akin. Mabuti naman at natatandaan mo pa ang itinuro ko sa iyo. Tandaan mo, wala tayong ibang kakainin kung hindi sariwang karne at laman loob lang. Naiintindihan mo ba? Opo. Isang ngiti lang ang isinagot sa akin ni Lolo bago siya nagsimulang kumain. Pagkagat ko sa karne, agad kong nalasahan ang malinamnam na lasa nito na hinaluan ng kaunting pait.
Malambot ito pero may mga parting makunat din. Kaya hirap na hirap akong nguyain. Sunod kong kinain ang lamang loob. Kakaiba ang itsura nito sa akin. 2 uri na bituka ang nasa harapan ko. May maliit at may malaki. May durog ding utak at atay na masaya kong nilantakat. Tahimik kaming kumain ni Lolo. Wala ka ring maririnig kundi ang pagtama ng mga kutsara namin sa plato. Grabe, Lo. Ang sarap nito. O ano, Apo? Kumusta ang luto ko? Wala talaga makakatalo sa luto mo, Lo. Mas nagiging malasa talaga ang karne kapag ikaw ang nagluluto eh. Jesus, talagang binubola mo pa ako. Kailangan mo pa palang ayusin ang karne na yun para may makain pa tayo. Ako nang bahala magayos, Lo. Ang mabuti pa, magpahinga na lang kayo at baka napagod kayo kagabi sa panguhuli. Inabi mo pa po. Sa lahat ng huli ko, isa yon sa pinakamabilis at pinakapanglabana. Pero nahuli mo pa rin, Lo, di ba? Ilang taon nang lumilipas. Pero hindi pa rin nagbabagong lakas sa taglay ninyo. Parang mas lalo pa kayong nagiging matika sa paglipas ng panahon. Kaya nga po, kumain ka lang ng kumain ng karne at na maglubog. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay malakas at matikas pa rin ang pangangatawan ko. Opo, Lo. Wala naman tayong ibang kakainin. Kung hindi karne at lamang loob lang. Oh, tapusin mo na nga lang ang pagkain mo dyan. Nakangiting tumangulang ako sa sinabi ni Lolo. Nang matapos sa pagkain, hinugasan ko kaagad ang pinagkainan namin. Sunod ko namang pinuntahan ang karne na dinala niya kagabi. Nasa likod ito ng bahay kaya doon ako dumiretso. Pagdating ko roon, agad kong nakita ang mga langaw na nagliliparan sa paligid nito. Nalalagkit din ang sahig dahil sa malapot na dugong nagmumula sa loob ng sako. Maingat kong binuksan ang sako at doon na lang ako nagulat nang mapagtanto kong balat ng tao ang nasa harapan ko. Base sa hugis at itsura noon, alam kong balat nga yun ng tao. Hindi ko yun masyadong naaninag kagabi dahil madilim na ang paligid. Sanay naman na ako sa ganitong gawain. Pero sa pagkakataong yon, parang nag-iba ang pakiramdam ko. Tila ba, umiikot ang sikmura ko at nanakit ang ulo ko sa nakita ko. Opo, anong nangyari sa'yo? Lo, anong laman ang sako? Yung nahuli ko kagabi. Nakita mo na naman na, di ba? Bakit nagtatanong ka pa? Nakita ko kasi parang may balat ng tao sa loob ng sako, Lo. Sigurado ba kayong hayop yung inuwi ninyo kagabi? Opo, masyado mong tinatakot ang sarili mo. Anong balat ng tao ang pinagsasasabi mo? Nakita ko, Lo. Balat talaga ng tao yan. Napapailing na lang si Lolo sa akin bago lumapit sa sako. Walang sabi-sabing binuhat niya ito at saka itinapon ang laman sa lupa. Agad na nagkalat ang mga sariwang karne at lamang loob. Tumalsik pa ang dugo sa mukha ko. Ramdam ko ang init ito sa balat ko habang dahan-dahan itong tumutulo pababa. Subingaw ang matinding amoy ng dugo at hilaw na laman na halos ikaduwal ko. Nakatitig lang ako sa nagkalat na karne at lamang loob. Kulay pula ang iba rito at iba naman ay nangingitim na. Tumayo ako para pagpagan ng sarili. Nasa harapan ko ang lolo kong walang emosyon. Sanay na talaga siya sa ganoong gawain. Kinuha niya ang isang kapirasong laman na may nakakabit na balat. Ito ba ang sinasabi mo, Apo? Balat lang ito ng kalabaw. Masyado ka namang maraming iniisip. Lo, hindi yan balat ng kalabaw. Pagmasdan mo lang mabuti. At saka ikumpara mo sa balat natin. Balat nga yan ng kalabaw, Apo. Masyado lang kasing natuyo ang isang ito. Sigurado ba kayong hindi yan balat ng tao? Oo naman, Apo. Bakit naman tao ang nasa isip mo? Hindi naman tayo kakain ng gano'n. Nagulat lang ako, Lo.
pasensya na. Alam mo, ang mabuti ba'y matulog ka na muna uli? Mukhang napuyat ka kagabi. Mas mabuti pa nga, Lo. May pasok din ako mamaya sa palengke eh. Kailangan kong tumulong sa pagbubuhat ng mga gulay na inangkat ng mga krus. Ay naka, mabutit na banggit mo ang apelidong yan. Bakit, Lo? Ano bang nangyari? Nakagawa na naman ng isang krimen ng Batang Cruz na yon. Palibhas ay mayaman. Kaya madaling makaluso. Iyaan mo, Lo. May magpaparusa rin sa isang yan. Iidlip muna pala ako. Sumasakit ang ulo ko eh. Saglit lang akong umidlip noon at ang umayos na ang pakiramdam ko, saka ako bumangon para maghanda sa pagpunta sa palengke. Ilang taon akong nakulong sa bundok kaya hindi pa rin ako sanay makisalamuha sa mga tao. Nagtrabaho lang ako sa amin ni Lolo at dahil wala akong natapos, kargador lang sa palengke ang naging trabaho ko. Tumulong ako sa pagbubuhat ng mga gulay, prutas at iba pa sa palengke. Tahimik lang ako nagtatrabaho hanggang sa marinig ko ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa isang magsasakang natagpo ang patay. Dahil sa narinig ko, mabilis kong tinapos ang trabaho at dali-daling pumunta kung nasaan ang bangkay. Pagkarating ko roon, isang bangkay ng magsasaka ang nakita ko. Puno ng sugat ang katawan nito. May bakas ng mahabang kalmot. Malalalim na sugat na kita ng laman. May mga pasarin siya. At nangingitim na ang dugo sa paligid niya. Butas din ang tiyan niya at litaw ang mga lamang loob. Hindi ko na nakayanan ang nakita ko. Kaya agad-agad akong umuwi sa kubo. Oo po, anong nangyari sa'yo? Oh, Lo, may natagpo ang bangkay sa may palayan. sino raw? Hindi ko alam, Lo. Hindi ko naman kasi kilala ang ibang mga taga rito sa atin. Bakit ka dumuduwal dyan? Nakita ko kasi yung itsura ng bangkay. Ang lala ng ginawa sa kanya. Para siyang hayop na pinaglaruan. Sigurado ka ba? Baka naman may nakaaway lang ang isang iyo. Siguradong sigurado ako. Pero sa itsura ng bangkay niya, mukhang hindi gawain yun ng isang normal na tao. Parang aswang. Aswang ang may gawa nun, Lo. Anong aswang? Naku po, wala nang ganyan dito. Isa lamang niyang haka-haka. Alam mo, ang mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob at ipaghahanda kita ng mainit na inumin para mahimas-masang ka. Pumasok kami ni Lolo sa loob ng kubo at pinaghandaan niya ako ng mainit na tsaa. Hindi na mawala sa isip ko ang itsura ng bangkay na nakita ko. Ang maputlang balat, ang naninigas na katawan at ang amoy ng dugo na tila dumikit na sa ilong ko. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko tuwing susubukan kong matulog. Pero sa bawat pagdilat ko, bumabalik ang imahe nito. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. At sa tuwing mapapapikit ako, nagigising naman ako sa kaba at takot. Pero kinabukasan kahit mabigat ang pakiramdam ko at puyat ang mga mata, pumasok pa rin ako sa trabaho. Sa daan pa lang ramdam ko na ang kakaibang katahimikan ng baryo. May mga bulungan, may mga matang palikim na nag-uusap. Kumalat na pala ang balita tungkol sa natagpo ang bangkay. Sa bawat madadaanan kong tao, iisa lang ang paksa ng usapan. Doon ko nalaman ang katotohanang mas lalo pang nagpabigat sa dibdib ko. Si Kuya Nestor pala ang bangkay. Isa sa mga trabahador sa palayan. Kilala ng lahat bilang tahimik at masipag. Hapon na nang matapos ako sa trabaho at pag-uwi ko sa kubo, naabutan ko si Lolo na nagsisibak na naman ng kahoy. Oh, Lo, tulungan ko na kayo dyan. Nandiyan ka na pala po. Magpahinga ka na lang dyan at kumusta naman ang trabaho mo? Pagod, Lo. Ang dami kasi namin binuhat. Tapos nalaman na rin pala kung sino yung bangkay na natagpuan dun sa may palayan. Sino raw? Si Kuya Nestor. Yung nagtatrabaho sa palayan ng mga krus. Mayabang di kasi ang isang iyon. Siguro ganun ang nangyari sa kanya. Pero hindi naman tama yun, Lo. Ay, nako, Romel. Huwag mo na nga problemahin yan. Wala tayong magagawa sa pagkamatay niya. Pumasok ka na muna sa loob at magpahinga. Maya-maya,
Ikaw ang mag-aayos nitong mga nasibak kong kahoy. Tahimik akong pumasok sa loob ng kubo. Pagpasok, agad na bumungad sa akin ang mga kagamitan ni Lolo. Nakasabit sa dingding ang ita, kutsilyo at pana. Bakas pa ang dugo sa mga ito. Naamoy ko rin ang pinaghalong panis na dugo at nabubulok na laman, at dahil sanay naman ako, wala na lang yun sa akin. Saglit lamang ako nagpahinga at nang umayos na ang aking pakiramdam, saka ko inayos ang mga sinibak na kahoy ni Lolo. Muling umalis si Lolo ng hating gabi para maghanap na naman ng karne. Pero sa pagkakataong iyon, bumalik siya ng walang dala. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nauubos sa mga pagkain namin. Pero isang gabi, isang mag-asawa ang pumunta sa kubo. Si Lolo ang sadya ng mag-asawang iyon. Kinausap nila siya at nagulat ako na malaman ang dahilan kung bakit sila naroon. Iyon ay para humingi ng tulong tungkol sa anak nilang ginahasa at nawala sa katinoan. Gusto nila magkaroon ng hustisya para sa anak nila. Gusto nilang gantihan si Allen, ang batang Cruz, na matagal nang sakit sa ulo ng lugar namin at ang kaibigan nito. Ilang beses na raw silang sumubok na magsumbong sa pulis pero malakas talaga ang impluensya ng mga sospek. Matapos ang pag-uusap, pumayag si Lolo sa hiling ng mag-asawa na siya na ang bahala sa dalawa. Pero sinabihan niya ang mag-asawa na wag nang alamin pa ang gagawin niya. Maya-maya umalis na rin sila at naiwan kaming dalawa ni Lolo. Hayop talagang batang yan. Palibasa may impluensya ang pamilya, kaya hindi takot gumawa ng krimen. Anong gagawin natin, Lo? Ano pa ba? Hindi papatayin natin sila. Ho? Sigurado ba kayo, Lo? Baka naman may iba pang paraan. Di mo ba narinig ang sinabi ng mag-asawa kanina, ha? Wala nang ibang paraan. Dapat talagang mapatay na yung mga hayop na yan. At baka may mabiktima pa sila. Bakit sa inyo sila lumalapit? Mga ngaso kayo. Pero hayop lang naman ang pinapatay ninyo, hindi ba? Bakit ngayon? Kanino mo sila gustong lumapit, Aber? Sa mga pulis? Huwag mo na nga akong kontrahen, Romel. Alam ko ang ginagawa ko. Sige, Lolo. Magpapahangin muna ako dun sa labas. Bumalik ka kaagad, ha? Aalis ako mamayang hating gabi para hanapin sila. Tumangulang ako sa sinabi ni Lolo bago lumabas. Ibang kabog ng dibdib ko habang iniisip na tao na nga ang hinahanting niya ngayon. Alam kong masamang tao ang mga yon, pero parang hindi matanggap ng sistema ko na lolo ko ang kailangang magparusa sa kanila. Ganun pa man ay wala naman akong kakayahang patuloy na questionin pa ang lolo ko dahil takot ako magalit na naman siya sa akin. Saglit lang ako nagpahangin. Pagbalik ko sa kubo, naabutan ko si Lolo na nag-aayos na ng mga gamit. Hating gabi na nang umalis siya, dala ang mga yon. Palaging madaling araw na siya umuwi, dala ang mga nauhuli niya. Pero nung araw na yon, mabilis siyang nakabalik, dala ang 2 sako. Halatang mabigat ang laman ng mga ito dahil mukhang malalaki ang nasa loob. Tumutulo pa ang dugo mula sa sako. Pagkabukas noon, tumambad sa akin ang katawan ni Allen at ang kasama nito. Puno ng sugat. Napansin kong humihinga pa sila. Pero bugbog na bugbog ang mga katawan nila. Ayan, nahuli ko na silang 2. Paano ho? Kapag gusto mong mangyari ang isang bagay, mangyayari talaga. Mabuti na lang at nasaktuhan kong gumagala itong 2 to. Hindi na ako nahirapan pang hanapin sila. Akala ko abutin pa ako ng ilang araw eh. Bakit yun ang itsura nila? Ano nangyari? Huwag ka na munang magtanong. Tulungan mo akong dalhin sila sa likod ng kubo para masimulan na natin ang gagawin. Tinulungan ko si Lolo na dalhin sa likod ng bahay ang katawan ni Allen at ang kasama niya, kahit napipilitan lang ako. Ramdam ko ang bigat sa pagbubuhat ng isang sako, pero si Lolo parang wala lang sa kanya ang pagbubuhat sa katawan ni Allen. Matangkad ito at malaking tao, pero kay Lolo tila ba isang papel lamang ito. Walang sabi-sabi niyang binagsak ang katawan ni Allen sa sahig, at ganoon din ang inuutos niya sa akin kaya agad ko yung sinunod. Walang awa ko ring binagsak sa sahig ang sakong hawak ko. Unti-unti nang namuo ang galit sa dibdib ko dahil sa ginawa nilang 2. Parang nahahawa na ako kay Lolo.
Kung ano-ano kasi ang sinasabi niya sa akin habang tinititigan namin ang dalawang lalaki. Ikinukwento sa akin ni Lolo kung paano nila pinagsamantalahan ng isang inosenteng babae. Kaya parang nademonyo na rin ang utak. Isang malaking lamesa ang inihanda ni Lolo at doon ko sila itinali. Nauna siyang bumalik sa kubo dahil may gagawin pa raw siya. Hindi agad ako bumalik dahil sinigurado ko munang mahigpit ang pagkakatali ko. At nang masigurado ko na ang lahat, saka lang ako bumalik sa kubo. Ano pa? Ayos ka na ba? Oo, Lo. Inigpitan ko ng sobra yung tali para hindi sila makawala. Ay, mabuti naman kung ganon. O siya, tulungan mo na lang kung hasain ang mga gagamitin ko para mamaya. Sige, Lo. Aray! Tulong! Ay, mukhang nagising pa ang hayop na yon. Halika nga po, samahan mo muna ako. Dalhin mo na rin pala yung mga hinasa natin. Binitbit ko ang mga kutsilyo, mga itak na hinasa namin ni Lolo. Ramdam ko ang lamig ng simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko pagkalabas namin ng kubo. Sobrang dilim na rin ng paligid. At tanging liwanag lang mula sa buwan na nagsisilbing ilaw. Dinig na dinig ko sa paligid ang malalakas na sigaw ni Allen. At dahil nasa itaas kami ng bundok, walang makakarinig sa kanya, kundi kaming dalawa lang ni Lolo. Nang makalapit kami sa pwesto kung saan sila nakatali, naabutan namin si Allen na pilit tinatanggal ang tali sa kanyang katawan. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakawala. Ikaw? Hayop kayo! Pakawalan niyo ako! Kapag nalaman ng pamilya ko ang ginawa niyo sa akin, paniguradong mananagot kayo! Bakit? Anong gagawin mo, ha? Isusumbong mo ko sa mga magulang mo. Sa sitwasyon mong yan, sa tingin mo ay makakaalis ka pa rito. Apo, pakiabot nga yung itak at may papakita lang ko sa isang ito. Anong gagawin mo? Romel, pagmasdan mo ang ginagawa ko. Huwag mong alisin ang mata mo para matutunan mo rin ang mga ginagawa ko. Demonyo ka! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung paano pagtatagain ni Lolo ang katawan ng kasama ni Allen. Walang alinlangan ang kilos niya. Parang sanay na sanay. Inuna niya ang braso. Isang malakas na hampas kasunod ang isa pa. Bago isinunod ang mga binti. Sumirit ang dugo sa paligid at tumalsik pa sa mga mukha namin. Dahilan para mapapikit ako. Hindi pa doon natapos si Lolo. Pinagtataga niya ang katawan ng binata. Pagkatapos walang awa niyang hiniwa ang tiyan at isa-isang inilabas sa mga lamang loob. Nanginginig ang tuhod ko habang pinagmamasdan ko ang lahat. Iyon ang unang beses kong makita na gawin iyon ni Lolo sa harapan ko. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Takot, pagkasuklam at pagkalito lahat, nagsabay-sabay. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Para bang nakabaon ang mga paa ko sa lupa. Samantala si Ali naman ay takot na takot. Walang tigil sa pagsigaw. Namamaos na ang boses niya habang pilit siyang kumakawala sa kamatayang naghihintay sa kanya. Ay, sa wakas, natapos na rin. Nakita mo ba kung paano ko ginawa, ha, Apo? Oo, Lo. Kailan niyo pa ginagawa ang ganyan? Para ho kasing sanay na kayo. Matagal na. Bata ka pa lang, ginagawa ko na ito, Apo. Ho? Anong ginawa mo, Arturo? Anong klaseng demonyo kayo? Ha? Tumahimik ka nga! Sa dami ng krimeng nagawa mo, sino sa tingin mo ang mas demonyo sa atin, ha? Akala mo ba, hindi ko alam ang ginagawa mo?
akong ginagawa. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Pakawalan mo ako. Anong walang ginawa, ha? Ginahasa mong isang dalagita. At dahil sa'yo, nawala siya sa katinuan. Yung ba? Paano nyo nalaman yun, ha? Wala kayong patunay na ako nga gumawa nun. Mga hampas lupa kayo. Kapag nakawala ako rito, kayo ang papatayin ko. Mamamatay ka na nga. Mayabang ka pa rin, bata ka. Apo, hawakan mo ang itak at ituturo ko na sa'yo kung paano kumatay ng buhay na tao. Lo, parang hindi ko yata kaya. Anong hindi kaya? Kunin mo ang itak. Kung ayaw mong makatikim sa akin, sundin mo ko, Apo. Mas mabuting mapatay na natin ang kriminal na ito. Dahil kapag nakawala pa siya, tayong malilintikan. Naiintindihan mo ba? Ha? Lo, oo, Lo. Hawakan mo na ang itak at ituturo ko na sa iyong lahat. Sige na. Mga demonyo! Mga halimaw! Nanginginig kong dinampot ang itak na nasa lapag. Tumutulo pa ang dugo mula roon. Wala pa ring tigil sa kakasigaw si Allen. Halos mawala na siya ng boses, pero hindi talaga siya tumitigil. Nangingilid din ang mga luha niya habang pilit na kumakawala. Malakas siyang sinuntok ni Lolo sa sikmura, dahilan para mawalan siya ng malay. Unang itinuro sa akin ni Lolo na laslasin ang liig ni Allen gamit ang kutsilyo. Sinunod ko yun at sa unang hiwa pa lang, nilaliman ko na kaagad. Agad na sumirit ang dugo mula sa liig niya. Mainit yon at pulang-pula. Sunod na itinuro ni Lolo na tagain ko ang mga braso at binti niya na agad ko ring sinunod ng pikit mata. Pinirapiraso ko ang mga iyon hanggang sa matira na lang ang katawan niya. Dumadanak na ang dugo mula sa lamesa pababa sa lupa. Pagkatapos kumuha si Lolo ng isang matigas na bagay at hinampas iyon sa ulo ni Allen. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa madurog ang bungo nito at lumabas ang utak. Inutusan din ako ni Lolo na hiwain ang tiyan ni Allen at hugutin ang mga lamang loob nito na dali-dali ko namang ginawa. Ramdam ko ang init at lambot ng mga nahawakan kong lamang loob. Wala na akong maramdaman habang ginagawa ko yun. Gusto ko nilang matapos ang lahat. At nang masiguro kong wala ngang laman ang katawan niya, pinagtataga namin ni Lolo ang katawan niya hanggang sa magpira-piraso at tuluyang madurog iyon sa aming harapan. Sa wakas, natapos na rin. Ang bilis mong matuto, Apo. Mukhang pwede na kitang isama. Lo, tama ba yung ginawa natin? Oo, tama naman. Tama yun. Walang mali sa ginawa natin. Sabi mo, bata pa lang ako. Ginagawa mo na to. Bakit? Dahil aswang tayo, Apo. Anong sabi ninyo? Aswang tayo? Paano nangyari yon? Nagmula tayo sa pamilya ng mga aswang. Hindi ko naiintindihan, Lo. Buong buhay ko, normal lang tayo. Tao tayo. Ang dugo natin ay hindi pangkaraniwan. Ang lahi natin ay sinumpa at pinagpala ng sabay. Aswang ang mga ninuno natin. Tanging sariwang karne lang ang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya ba kahit matanda na kayo, hindi pa rin kayo nawawala ng lakas? Oo, Bakit hindi nyo kaagad sinabi sa akin? dahil ipinag-aanda pa kita, Apo. Ayoko namang mabigla ka sa tunay mong pagkatao. Tinuruan kitang kumain ng lamang loob para talagang maramdaman mong hindi tayo normal na tao. Pero Lo, gusto ko mabuhay ng normal. Hindi pwede, Romel. Kailangan mong tanggapin ang kapalaran mo bilang isang aswang. Hindi ko lubos maisip na isa pala akong aswang. Nung una, hindi ko yun matanggap. At kahit labag sa kalooban ko, sumasama na ako kay Lolo para mambiktima at maghanap ng mga kain namin. Sa simula, nanginginig pa ang tuhod ko sa bawat hakbang at bawat sigaw ng biktima ay parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ko.
Pero wala akong lakas ng loob na tumanggi. Takot ako maparusahan ng lolo dahil alam ko kung paano siya magalit. Doon ko unang nasilayan ang tunay na anyo ng aking lolo bilang aswang. Sa sandaling iyon, tuluyan na nang nabura ang anyo niyang kilala ko bilang matandang nag-aalaga sa akin. Ang katawan niya ay nagbago. Ang mga ngipin niya ay humaba at tumalim at ang mga kuko niya ay parang patalim. Ang balat niya ay umitim na parang nilamon ng gabi. At ang mga mata niya ay puno ng gutom at bangis. Mabilis siyang kumilos, halos hindi masundan ng tingin. Parang aninong nabubuhay sa dilim. Siya ang humuhuli sa mga biktima at ako naman ang kakatay sa kanila. Lumipas sa mga araw, naging mga linggo at mga linggo ay naging mga buwan. Ang dating kaba sa dibdib ko ay unti-unting nawala. Para naging normal na lang sa amin ang pagpatay ng mga tao para sa pagkain namin sa araw-araw. Sanay na sanay ka na talagang kumatay ng tao, Apo. Magaling ka kasing magturo, Lo. Ipagpatuloy lang natin ang ganitong gawain. Sigurado naman akong hindi tayo mahuhuli. Paano naman kayo nakakasigurado? Sa ilang dekada ko nang ginagawa ito, ni minsan ay wala pang nakakahuli sa akin. At saka si Allen, natatandaan mo pa ba siya? Hindi ba? Oo naman, ho. Kinatay natin siya. Pero hindi nalaman ng mga magulang niya kung ano ang nangyari sa kanya at kung sino ang may gawa nun. Napatango na lang ako sa sinabi noon ng lolo ko. Tama nga siya. Hindi nalaman ng sino man na nangyari kay Allen dahil kinain namin siya ng lolo ko. Ang karne at ang lamang loob ni Allen na naging pagkain namin sa loob ng ilang araw. Itinatak ni lolo sa isip ko na ganoon lang kami. Na isa talaga kaming halimaw. Nagpatuloy ang palaging pagsama sa akin ni lolo sa kanyang mga pangangaso. Bawat taga, saksak at iwas sa biktima ay ramdam ko ang kaba. Naging madalas ang ginagawa kong iyon kasama si lolo. Hanggang sa dumating ang araw na nagsimula ako mapagod at makonsensya. Habang tumatagal, mas bumibigat ang nararamdaman ko. Hindi ako nakakatulog ng maayos dahil palagi kong naaalala ang mga mukha ng mga biktima namin. Ang mga sigaw nila. Paulit-ulit na naglalaro sa utak ko. Panibagong pagkain na naman. Mukhang masarap ang isang ito. Oh, ikaw na ang magpatuloy. Ayoko po. Oh, bakit? May problema ba? Basta ayoko po, Lo. Tama na. Natatakot na ako sa ginagawa natin. Ba't talagang... Ah! Huwag mo kong artihan ng ganyan. Ilang beses mo na itong ginawa. Ngayon ka pa magmamasalan. Bilisan mo ang pagkilos mo at baka makatikim ka sa akin uli. Ramdam ko ang hapdi sa pisngi ko dahil sa lakas ng sampal ni lolo. Pero lalo lang nung pinaigting ang kagustuhan kong makalaya sa ganoong sitwasyon. Hindi ako makatulog na maayos matapos iyon at naging balisa ako ng mga sumunod na araw. Gusto ko mamuhay ng normal. Kaya umabot na ako sa puntong naisipan ko ng tumakas. Para magawa yon, pinagplanuhan ko ang lahat ng maayos. Alam kong hindi ako basta-basta makakatakas sa lolo ko. Kaya naisipan kong bumili ng pampatulog sa bayan at iyon ang inilagay ko sa pagkain niya. Nang makatulog si lolo, saka ako tumakas. Dala ang ilan kong gamit. Nagabing iyon, umalis ako sa kubo. At iniwan ko ang lolo kong nag-alaga sa akin. Iyon ang huling beses na nakita ko siya nung binata pa ako. Lumipas ang mga taon na nagkaroon ako ng asawa, si Vina. Nakilala ko siya nung nagtrabaho ako sa isang restaurant bilang dishwasher. Ilang taon matapos ang ginawa kong pagtakas kay lolo. Simple at maayos ang pamumuhay namin. At dahil sa kanya, naramdaman ko kung paano mamuhay bilang isang normal na tao. Oh, nandyan ka na pala. Tamang-tama, tapos na ako magluto ng hapunan. Mukhang mabangong niluto ng kasawa ko, ah. Ano kaya yon? Nagluto ako ng ginisang ampalaya na may baboy. Tamang-tama, gutom na ako. At sakto, bumili rin ako ng saging para may kapares ang ulam natin.
Nako, mas lalong mapapadami ang kain natin yan. Inakbayan ko si Vina ang papunta sa kusina. Pagdating doon, agad akong pinaupo ng asawa ko para paghandaan ng pagkain. Dahil kay Vina, naramdaman kong normal talaga ako. Kung noon puro karne at lamang loob ang kinakain ko, ngayon nakakain na ako ng gulay at isda dahil sa asawa ko. Siya ang nagbigay ng panibagong buhay sa akin. Kaya nga noong mga panahong iyon, hindi na ako sigurado kung totoo ba talagang galing ako sa lahi ng mga aswang, gaya ng sinabi ni Lolo. Masaya namin pinagsaluhan ang niluto niya. Habang nagkukwentuhan kami. Sa gitna ng kwentuhan, nakaramdam ako ng kaba na may banggitin sa akin ng asawa ko. Alam mo ba yung nangyari kay Ate Jasmine? Bakit? Anong nangyari? Nako, ang balita, inaswang daw siya kagabi. Ang sabi, walang tigil daw sa kakakalmot sa bubungan nila yung aswang. Buntis pa naman si Ate Jasmine. Mabuti na lang talaga at walang nangyari sa kanya pati na sa anak niya. Aswang? Saan mo naman narinig yan? Doon sa may labas, pinag-uusapan kasi nila. Sana hindi mangyari sa atin yun. Ang alin? Ang maaswang. Naku, nakakatakot kasi. Ayaw kong maranasan yun na magiging anak natin. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Salamat, mahal. O siya, tapusin na nga natin itong pagkain para makapagpahinga na tayo. Nakangiting tumangulang ako sa asawa ko. Nagpatuloy kami sa pagkain at nang matapos, siya na rin ang nagligpit ng mga pinagkainan namin. Habang ako naman ay dumiretso na sa kwarto. Hindi kasi ako mapalagay ng mga oras na yon. Ayoko mangyari sa kanya ang mga bagay na yon. Pero mas lalong ayoko malaman niya ang totoo. Ang tunay kong pagkatao. Ilang taon na ang lumipas magmula nung takasan ko si Lolo, ay namuhay na ako na parang isang normal na tao. Nung una, nahirapan ako. Pero kalaunan ay natutunan ko rin ang mga bagay-bagay sa normal na mundo. Kinalimutan ko ang tungkol sa pagiging aswang, kaya nung banggitin niyo ng asawa ko, labis ang kaba ko. Palakad-lakad ako sa kwarto noon nang biglang pumasok si Vina. Oh, akala ko ba nagpapahinga ka? Bakit palakad-lakad ka dyan? May iniisip lang ako. Dahil ba dun sa kwento kanina? Chismis lang naman yun, Romel. Basta, natatakot lang ako, Vina. Sana, huwag mo kong iiwan ha. Bakit mo naman naisip yan? Pinakasalan kita. Kaya sasamahan kita habang buhay, okay? Saka ano bang nangyayari sa'yo? Wala. Pagod lang siguro ako. Nako, ang asawa ko. Kung ano-ano na naman ang iniisip. Magpahinga na nga tayo at bukas, maaga pang pasok mo. Tumango ako sa kanya bago siya yakapin. Magkatabi kami ni Vina at siya ang unang nakatulog sa aming dalawa. Pero ako hindi agad ako nakatulog dahil sa lalim ng iniisip ko. Hindi ko alam kung anong oras na ako dinapuan ng antok. Parang pumikit lang ako at nagising na ako agad dahil sa malakas na tilaok ng manok. Maayos ako sa trabaho dahil madali kong napakasimahan ang mga kasamahan ko. Para sa akin, tama lang ang desisyon kong iwanan si Lolo. Lumipas ang mga araw at muling gumaan ang lahat sa akin. Masaya kaming namumuhay ng asawa ko hanggang sa isang araw, isang magandang balita ang dumating sa amin ni Vina. Mahal! Halika! Bilisan mo! Anong resulta? Mahal! Eto yung pregnancy kit. Tingnan mo! Totoo ba to? Buntis ka na talaga? Oo, mahal. Magkakaanak na tayo. Masayang-masaya kami ni Vina nung malaman namin magkakaanak na kami. At dahil doon, mas lalo ako nagpustige sa pagtatrabaho. Hindi na lang dishwasher ang naging trabaho ko. Dinoble ko ang oras ko sa pagtatrabaho para makapag-ipon sa panganganak ni Vina at para sa magiging anak namin. Sa bawat bariyang naiipon ko, pakiramdam ko'y unti-unti akong lumalapit sa buhay na matagal ko nang
pinapangarap. Isang simpleng pamilya, tahimik na bahay at kinabukasang walang takot. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na mauulit ang mga kasalanan ng nakaraan, na hindi na madadamay ang pamilya ko sa mga bagay na iniwanan ko. Ngunit kahit gaano ko pilitin maging normal, may mga gabing hindi ako dinadalaw ng antok. May mga panaginip na bumabalik at ang boses ni Lolo ay paulit-ulit na bumubulong sa isip ko. Tuwing magigising ako, pawis na pawis ang katawan ko. Isang araw matapos ang mahabang oras ng trabaho, pauwi na ako nang mapansin kong bukas ang pintuan ng bahay namin. Napatigil ako. Hindi ugali ni Vina na iwanang nakabukas yon. Dahan-dahan akong pumasok at bago pa man ako makapagtanong, nakita ko na ang hindi ko inaasahan. Si Lolo, nakaupo sa sala namin. Mukha nang mahina at tila malapit ng mamatay. Mahal, tamang-tama, nandiyan ka na pala. May bisita pala tayo. Apo, ang tagal kitang hinanap. Labis akong nag-alala sa'yo. Bigla ka na lang nawala sa kubo. Lo, anong ginagawa mo dito? Tsaka paano mo ako nahanap? Papasok na muna ako sa kwarto para makapag-usap kayo ng maayos. Lo, patawarin mo sana ako sa nagawa ko. Pero, pwede bang umalis sa kayo? Pakiusap. Huwag niyo na kaming guluhin ang asawa ko. Hindi ko naman kayo guguluhin ang asawa mo. Kailangan ko lang ng matutuluyan. Nalaman na kasi ng mga taga-baryo ang tungkol sa akin. Kaya sinunog nila ang kubo ko. Mabuti na lang at nakatakas ako. Dahil kung hindi, baka matagal na akong patay. Pakiusap ako. Tulungan mo ko. Ayoko pong mamatay. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Naging matalim ang tingin ni Lolo sa akin at sa pagkakataong yon unti-unti na akong kinain ng kaba. Madiin niyang hinawakan ang braso ko. Ramdam ko ang kakaibang lakas niya. Pakiramdam ko'y mababali ang braso ko dahil sa higpit ang pagkakahawak niya sa akin. Malakas pa rin siya kahit na may mga sugat na siya sa katawan. Nanlilisik ang mga mata niya at unti-unti nagiging kulay pula. Palingalingali rin ako sa paligid dahil baka biglang lumabas si Vina. Ginamit ko ang lahat ng lakas na meron ako para maalis ang kamay ni Lolo sa braso. Bitawan mo ako, Lo. Hindi ako papayag na dito ka titira. Kasama namin ang asawa ko. Umalis na po kayo. Matapang ka na talaga. Baka gusto mong ikalat ko ang sekreto mo, Romel. Tandaan mo, isa ka ring aswang. Isa ka ring halimaw na kumakain ng tao. Akala mo ba hindi kita mahahanap? Pakiusap. Huwag ninyong sasabihin kay Vina ang tungkol dyan. Kung ayaw mong malaman ang asawa mong tungkol sa sekreto mo, susundin mo ang sinasabi ko. Sige, Lo. Dito na kayo tumira sa amin. May bakante kwarto pa naman kami. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo, Apo. Huwag kang mag-alala. Ako ang tutulong sa asawa mo kapag wala ka rito sa bahay. Hindi kasi pwedeng kumilos-kilos ang buntis. At baka makaapekto sa kanya. Paano niyang... Lolo, pakiusap. Huwag mong galawin ang mag-ina ko. Basta't sundin mo lang ang sinasabi ko. Walang mangyayari sa mag-ina mo. Sobra-sobra ang kaba ko noong mga oras na yon. Nanlalamig ang bato ko at umiikot ang sikmura ko. Pakiramdam ko masusuka ako. Dahil sa takot na malaman ni Vina ang sekreto ko. Napilitan akong patuluhin si Lolo sa bahay namin. Sa paglipas ng mga araw, ramdam ko ang bigat ng presensya ni Lolo sa tirahan namin. Pero maayos naman siyang nakikisama sa asawa ko. Sa katunayan, siya pa ang tumutulong kay Vina kapag wala ako sa bahay. Kahit na halos hindi ko magawang iwanan mag-isa ang asawa ko. Isang araw, kagagaling ko lang sa trabaho noon at naabutan ko si Vina na nag-aabang sa akin sa may pintuan. Oh, anong ginagawa mo dyan? Gabi na, baka mahamugan ka.
Gusto lang kitang abangan. Nasaan pala si Lolo? Lumabas saglit. Gusto raw niya magpahangin muna. Ang bait talaga ng lolo mo, no? Saka kahit matanda na siya, ang lakas niya pa rin. Pumasok na nga muna tayo sa loob. Bakit mo naman nasabi yan? Tinulungan kasi niya ako kanina maglinis ng bahay. Siya yung nagbuhat ng mga gamit. Naku, parang kalabaw ang lolo mo sa sobrang lakas. Ano kayang sikreto ng lolo mo? Malakas lang talaga si Lolo. Tama lang talaga na pinatuloy natin siya dito. At saka kawawa rin naman kasi kung hahayaan natin siya. Huwag kang lalabas lagi sa kwarto mo ha. Hanggat maaari, dun ka lang. Kapag wala ako. Ha? Bakit naman? Basta mahal. Kung hindi naman kailangan, huwag kang lalabas ha. Ay nako, paranoid ka na naman. Baka naman may napanood ka o kaya may narinig ka na namang chismis dyan sa labas. Hindi, Vina. Nag-aalala lang ako. Eh bakit nga? Pakiusap lang, mahal. Sundin mo na lang ako. Para sa iyo at para sa anak natin. Oo na. Susundin na kita para hindi ka na mag-alala. Napangiti ako sa sinabi ni Vina sa akin. Isa yon sa mga nagustuhan ko sa kanya. Madali siyang pakiusapan. Maya-maya dumating na rin si Lolo. Nakangisi pa siya nang mapatingin sa akin bago dumako ang mga mata niya sa tiyan ng asawa ko. Hindi ko pinahalata kay Vina ang kaba ko noon ng mga oras na yon. Inaya ko siyang pumasok na sa kwarto para magpahinga. Nang makatulog si Vina, saka ako lumabas para harapin si Lolo. Sa likod ng bahay ko siya nakita. At ganoon na lang ang gulat ko nang makita siyang kinakain ng isang buhay na manok. Wasakan siya nito at nakalitaw ang mga lamang loob. Umaagos ang dugo nito at dilat ang mga mata na parang nakatingin sa akin. Lo, saan galing yan? Baka makita kayo ng asawa ko. Gutom na ako sa sariwang karne at lamang loob. Hindi ko gusto ang mga hinahain ng asawa mo sa akin. Puro gulay at isda. Tinatanong ko kung saan ninyo nakuha yung manok. Hindi ko na matandaan. Nakita ko lang na nakadapo to. Ayaw mo bang tikman na po? Hindi mo ba nabimiss kumain ng sariwang karne? Hindi. Dahil matagal ko nang itinigil yan. Nagbago ka na talaga po. Kinalimutan mo na ang mga itinuro ko sa iyo. Babalik na ako sa loob. Huwag mong iiwanan ang kalat mo dyan. Dahil ayaw kong makita yan ng asawa ko. Iniwanan ko si Lolo sa likod ng bahay at bumalik na sa kwarto namin ng asawa ko. Kinabukasan, kumalat ang balitang may nawawalang manok na alaga ng kapitbahay namin. Hindi ko na binigyan ng pansin pa yon. Sa halip, mas inintindi ko na lang si Vina at ang anak namin. Dahil iyon din ang araw na pupunta kami sa center para sa pagpapacheck up niya. Sinamahan ko si Vina at naiwan si Lolo sa bahay namin. Masayang-masaya kaming dalawa nang malaman namin kung ano ang kasarian ng ipinagbubuntis niya. Ilang buwan na rin kasi ang tiyan niya nang malaman namin nagdadalang tao na pala siya. Noong araw na yon, inaya ko na rin si Vina na mamasyal para makapaglakad-lakad. Habang naglalakad sa parke, ramdam ko ang kakaibang kaba. Pakiramdam ko'y may nakatingin sa amin sa malayo. Hindi ko lang mapunta kung ano yon. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Vina at lumingali nga pa sa paligid. Ayos ka lang ba, Romel? Oo naman. Sigurado ka ba? Parang balisa ka kasi. Ayos lang talaga ako, mahal. Pasensya ka na kung pinag-aalala kita. Mabuti naman kung ganon. Ang saya talaga, no? Nalaman na natin kung babae o lalaki ang anak natin. Babae ang anak natin. Kaya mas aalagaan ko kayong dalawa. Ang swerte-swerte ko talagang ikaw ang asawa ko. Halika na nga't mamasyal pa tayong dalawa. May napapansin pala ako sa lolo mo. Ano naman yun? Napapansin ko kasing parang hindi siya natutulog. Isang beses nung nagbanyo ako, naisipan kong silipin siya sa kwarto niya pero wala siya ron. Kaya hinanap ko siya at nakita ko siyang nasa labas ng bahay. Nakatingala sa buwan.
Nako, sa katandaan na yan ni Lolo. Kaya kung ano-ano nang ginagawa. Siguro nga. Pero pagsabihan mo siya, baka kasi makasama sa kanya. Isang tango na lang ang isinagot ko kay Vina. Gabi na nakauwi kami mula sa pamamasyal. Pagpasok ng bahay, una kong pinuntahan si Lolo sa kwarto niya at sinabi kong nakita siya ni Vina nagising ng hating gabi. Pero pinagsawalang bahala niya lang ang sinabi ko. Nakiusap na rin ako kay Lolo na wag nang uulitin ang ginawa niyang pagpatay sa alagang manok ng kapitbahay namin. Nangako naman siyang hindi niya na uulitin yun. Nagtiwala ako kay Lolo dahil alam kong may isa siyang salita. Pero hindi niya iyon tinupad. Hindi lang isang beses ang ginawa niyang pagpatay sa mga alagang hayop ng kapitbahay. Tinago ko iyon dahil ayoko madamay ang lolo ko. Takot akong malaman ng asawa ko na isa rin akong aswang. Ayokong malaman niya na ang pinakasalan niya ay nagmula sa lahi ng mga halimaw. Ginawa ko ang lahat para maitago kay Vina ang tungkol sa amin ni Lolo. Pero isang araw, isang malakas na sigaw ng asawa ko ang umalingaw sa loob ng bahay. Ano to? Bakit may ganito dito sa loob ng ref? Anong nangyari? Sa loob ng ref! Tingnan mo! Anong... Nakita ko may mga lamang loob sa ref. Tapos may karne pa na parang buhay pang itsura. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang papalapit sa refrigerator. Abot-abot ang kaba sa dibdib ko ng mga oras na yon. Mahigpit kong hinawakan ang handle ng ref, saka iyon binuksan. Nanlaki ang mga mata ko at umawang labi ko na makita ang nasa loob. Naroon ang mga lamang loob, atay, bituka, puso na nakasalansan sa loob ng plastik na may bahid pa ng dugo. Ang karne ay sariwa, mamula-mula at parang kakahiwa lang. At may amoy na agad tumama sa ilong ko. May mga patak pa ng dugo sa gilid ng lalagyan. At sa liwanag ng ilaw ng ref, tila gumagalaw ang mga laman na parang buhay pa. Napaatras ako ng isang hakbang. Nanginginig ang mga kamay ko. Muli na naman bumalik sa alaala ko ang mga gabing pilit kong kinalimutan. Ang mga turo ni Lolo. Ang panahong kumakain din ako ng tao. Pinuntahan ko kaagad si Lolo sa kwarto niya. Matindi ang galit ko ng mga oras na yon. Pero pinilit kong kumalma para hindi mahalata ni Vina ang lahat. Aba, may problema ba? Tanggalin mo yung mga nilagay mo sa ref. Anong sinasabi mo? Pwede bang wag ka nang magmaang-maangan dyan? Alam mo sa sarili mo kung anong nilagay mo doon. Nakita tuloy ni Vina. Huwag mong sabihin natatakot ka dyan sa asawa mo. Pakiusap, Lo. Alisin mo na yon. Ayoko lang ng gulo. Natatawang tumango sa akin si Lolo. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko nakaabang sa akin si Vina. Sinabi ko sa kanya na si Lolo ang naglagay ng lamang loob sa ref. Pero iniba ko ang kwento. Sinabi kong galing yon sa manok at baboy at balak din sana ni Lolo na magluto ng dinuguan para sa amin. Mabigat sa loob ko magsinungaling sa asawa ko. Pero yun kasi ang kailangan kong gawin. Sinabi ko rin sanay mag-imbak ang lolo ko na ganoon dahil galing ito sa probinsya. Agad namang pinaniwalaan ni Vina ang sinabi ko. Pinilit kong mabuhay ng maayos at normal kahit na nariyan ang lolo ko. Palihim na rin akong bumibili ng buhay na manok o mga lamang loob para ipakain sa kanya. Dahil ayokong manggulo siya sa lugar na tinitirhan namin. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Unti-unti na lumalaki ang tiyan ni Vina. Lumalaki na talaga ang tiyan mo, Vina. Ilang buwan na ba yan? Magpipitong buwan na po sa susunod na linggo. Aba, malapit na pala yan. Alagaan mong mabuti ang sarili mo, ha? Mas maganda kasi na maging malusog ka at ang iyong anak. Huwag ka mag-alala, Lo. Inaalagaan ako ng maayos itong apo nyo. Di ba, mahal? Oo naman, Lo. Maayos ko silang inaalagaan. At hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanila. Mabuti nang magkali naman tayong tatlo. Gusto kong alagaan mo ang dugo natin, Romel. Ano pong ibig niyo sabihin?
Wala yun. Mapagbiro lang talaga yan si Lolo. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Ganun ba? Lalabas pala muna ako at kailangan ko mamalengke. Samahan na kita. Parang ang bagal mong maglakad. Pagod ka na ba? Hindi naman. Medyo mabigat lang ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Bakit naman? Nagigising kasi ako palagi ng 10 oras ng gabi. Tapos napapansin ko na parang may nakatingin sa akin. Sigurado ka? Oo. At saka palagi ako nakakarinig ng parang may kumakaliskos sa may bubong at pader ng bahay natin. Hindi kaya inaaswang na ako? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang may mangyari sa iyo at sa anak natin. Salamat, Romel. Kapag magigising ka ng ganong oras, gisingin mo ako, ha? Sige. Nga pala, may napapansin na naman ako sa lolo mo. Ano na naman yun? Parang kakaiba yung tingin niya sa akin. Lalong-lalo na sa tiyan ko. Nako, ganyan talaga minsan tumingin ang lolo. Baka nag-aalala lang siya sa'yo. Napaparanoid na siguro ako eh. Siguro nga. Pero kung hindi ka komportable sa kanya, huwag ka na lang sigurong lalapit. Isang tango lang ang sinagot sa akin ni Vina. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating na kami sa palengke. Saglit lang kaming namalengke pero hindi agad kami umuwi. Nagpalipas muna kami ng oras sa labas. Kinagabihan, ramdam ko ang nakabibinging katahimikan ng bahay habang mahimbing na natutulog si Vina. Nakapatong ang kamay ko sa tiyan niya na para bang pinoprotektahan ito. Hindi agad ako makatulog. Kaya ilang oras ako nagpaikot-ikot sa higaan dahil sa lalim ng iniisip ko. Muli ko namang naalala ang panahong tinuruan ako ni Lolo na kumain ng sariwang karne at lamang loob. Musmus pa lamang ako noon nang sanayin niya ako sa ganoong pagkain. Akala ko nung una normal lang yun, pero habang nagkakaroon ako ng isip, dun ko nalaman na hindi iyon pangkaraniwan. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog. Kinabukasan nagising na lang ako dahil sa boses ni Vina. Mahal, gising na. Good morning. Good morning. Bumangon ka na dyan at baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Sige, sandali lang. Bilisan mo na ha. Pinaghandaan na rin kita na makakain mo. Oo na, sige na. Hintayin mo na lang ako sa labas. Apo. Papasok ka na ba sa trabaho mo? Oo. Mahal, baka mag-overtime nga pala ako. Mag-iingat ka ha. Kontakin mo agad ako kung may mangyayari. Ganun ba, Apo? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa mag-ina mo. Aalagaan ko silang ng mabuti. Huwag mong gagalawin ang mag-ina ko. Masyado ka namang maraming iniisip, Apo. Hindi ka namang gagalawin ang mag-ina mo. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang manggulo. Anong pinag-uusapan nyo? Ano kasi? Pinag-uusapan lang namin ng apo ko yung panahong magkasama kami noon. Akala ko naman kung ano na. Halina kayo at baka lumamig pa yung agahan natin. Mabilis lang akong kumain noon dahil kailangan ko na makapasok sa trabaho. Habang nasa trabaho, hindi ko maiwasang mag-alala kay Vina at sa anak namin. Dahil doon naging balisa ako at ilang beses akong napagalitan ng amo ko. Humingi na lang ako ng paumanhin at sinabing hindi na mauulit yun. Nang matapos ang trabaho, nagmamadali akong umuwi sa bahay. Kabang-kaba ako dahil iniisip ko na baka may nangyari na sa asawa ko at sa anak namin. Pero iba ang naabutan ko sa bahay ng mga oras na yon. Nakita ko masaya nag-uusap si Lolo at si Vina sa sala. Lumipas ang mga araw, napansin ko maayos at maalaga rin si Lolo kay Vina. Pinanghawakan ko ang kabutihang ipinapakita ng aking lolo. Iniisip ko na baka kaya niya inaalagaan ang mag-ina ko ay dahil kadugo niya ang dinadala ni Vina. Ngunit nagbago yon ng aksidente kong mabasa ang laman ng kwaderno ni Lolo. Ang kwadernong naglalaman ng sikretong halos ikaguho ng aking mundo. Nakalagay doon ang tungkol sa isang lihim ng angka namin. Ang paniniwalang kapag kumain ng matandang aswang ng sanggol na kadugo nito, mapupunta sa kanya
Ang lakas nito at haba pa ang kanyang buhay. Nabasa ko rin ang pakay ni Lolo sa mag-ina. Dahil doon muli na naman akong tumakas palayo sa lolo ko. Pero sa pangalawang pagkakataon, kasama ko na ang aking mag-ina. Saan ba tayo pupunta ha? Bakit bigla ka nalang nagdesisyong umalis tayo? Bilisan mo na, Vina. Baka maabutan pa tayo. Sagutin mo ako, Romel. Ano ba talaga nangyayari ha? Saan nga kasi tayo pupunta? Hindi na mahalaga kung saan tayo pupunta. Bilisan na natin. Sa totoo lang, binabagabag na ako ng mga nangyayari. Pero magtitiwala pa rin ako sa'yo. Naniniwala kasi ako mas alam mo ang nakakabuti kaysa sa akin. Salamat, Vina. Magtiwala ka lang sa akin. Sa kabila ng takot at pagkalito, pinili pa rin magtiwala sa akin ni Vina. Sakay ng isang bus, nakarating kami sa isang liblib na lugar. Gamit ang ipon ko, muli kami nagsimula ni Vina. Pinilit ko mabuhay ulit ng normal kahit minsan ay mahirap. Mas pinili kong kalimutan na lang ang lahat ng nalaman ko. Kahit na hindi madaling burahin iyon sa isip. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng aking asawa at ng anak namin. Pinotektahan ko sila sa abot ng aking makakaya. Madalas akong gising sa hating gabi. Nakabantay. Tinitiyak na maayos silang natulog at ligtas. Lumipas sa mga araw, mga linggo at buwan, mas lalo pang lumaki ang tiyan ni Vina at kasabay nito, mas lalo rin kami nagagalak sa pagdating ng aming anak. Dahil sa responsibilidad, doble o triple ang aking pagtatrabaho sa bukid. Pero kahit pagod, ramdam ko ang tuwa sa bawat sandaling kasama ko siya. Sa wakas, naramdaman namin ang tunay na kasiyahan at kalayaan. Masaya at malaya ang buhay naming dalawa sa bukid. Walang pangamba, walang takot kahit na palaging may alaala ng nakaraan na pilit kong itinatago sa likod ng mga ngiti at araw-araw na gawain. Ang sariwa talaga ng hangin dito sa may bukid. Ayos ka lang ba? Parang ang lalim na naman ang iniisip mo. Oo naman. Pasensya na. Mabuti na lang talaga at dito tayo lumipat. Mas maaliwalas ang paligid at saka mababait pa ang mga kapitbahay. Sinabi mo pa. Kahit nga yung amo ko at saka yung mga kasama ko, mababait din. Sana lang talaga magtuloy-tuloy na to. Ayokong habang buhay tayo nagtatago at tumatakbo. Kumusta na kaya ang lolo mo? Sigurado ka bang ayos lang talaga na iniwanan natin siya? Oo naman. Ayos lang yon. Kaya na rin naman ni Lolo ang sarili niya eh. Huwag mo na siyang isipin. Baka makasama pa sa'yo. Hindi ko lang kasi maiwasang mag-alala. Nung umalis tayo sa tinutuluyan natin, wala ang lolo mo. Saan ba kasi yun pumupunta? Napapansin ko rin umaalis siya tuwing gabi. Tapos babalik na madaling araw. Mahilig kasi si Lolo maglakad-lakad tuwing gabi. Dati kasi siyang mangangaso. Kaya pala. Kumusta naman ang pagsasama niyo ng lolo mo? Naikwento niya kasi sa akin na siyang nagpalaki sa'yo. May sinabi ba siya sa'yo? Bakit naman bigla kang kinabahan dyan? Wala. Umamin ka nga, Romel. May tinatago ka ba sa akin, ha? Wala no. Ano namang itatago ko sa'yo? Baka lang kasi may nasabi si Lolo na nakakahiya. Yung kakulitan ko ba nung bata pa ako? Wala naman siya nasabi sa akin. Uwi na pala tayo? Nananakit na ang mga paa ko. Umuwi na kami ni Vina sa tinutuluyan namin. Tahimik at maaliwalas ang paligid kaya naman kinagabihan ay maaga kaming nakatulog ni Vina. Yakap-yakap ko pa siya habang hinahaplos ang tiyan niya. Pilit kong pininiwala ang sarili ko na tama ang desisyon ko. Na tamang tumakas na lang kami ni Vina. Na tama ang desisyon kong itago sa kanya ang lahat. Mas pinili kong wag nang buksan at balikan pa ang madilim kong nakaraan. Mamumuhay kami ng pamilya ko ng normal. Isang araw, pinatawag ako ng amo ko para sa trabaho. Kaya naman hating gabi na nang makabalik ako sa kubo. Ramdam ko ang pagod ng mga oras na yon pero nakangiti pa rin ako. Bitbit ang pasalubong para kay Vina. Pagkarating ko sa kubo, napansin ko nakabukas ang bintana kaya dali-dali akong pumasok sa loob. Dumagundong na malakas ang dibdib ko dahil alam ko may hindi tamang nangyayari.
At hindi nga ako nagkamali. Dahil pagpasok ko ng bahay nakita ko ang lolo ko na nakatayo sa harapan ni Vina. Hawak ang isang kutsilyo. Habang nanilisik ang mga mata. Itatarak na sana niya ang kutsilyong hawak niya sa asawa ko. Pero naging mabilis ang kilos ko para pigilan yun. Wag! Tulong! Romel! Vina! Ayos ka lang ba? Ang lolo mo! Bigla na lang dumating tapos may dala pang kutsilyo! Sa wakas, nandito na ang magaling kong apo. Anong ginagawa mo dito? Paano mo na naman kami nahanap? Sa tingin mo ba, makakatakbo ka sa akin? Kahit saang sulok ka pa ng mundo magtago, Romel. Maaamoy at maaamoy ko pa rin ang dugong nananalaytay sa iyo. Ano bang kailangan mo sa amin, ha? Ano bang nangyayari? Hindi pa ba malinaw ang lahat sa iyo, Havina? Gusto kitang patayin. Gusto kong kainin niyang sanggol na nasa sinapupunan mo. Ano? Romel, anong sinasabi niya? Huwag na huwag mong gagalawin ang mag-ina ko. Dahil papatayin kita! Ayan. Ganyan nga, Apo. Ilabas mo ang tunay na ikaw. Ang Romel na isang halimaw. Halimaw? Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang makikinig sa sinasabi niya, Vina. Talagang itinatanggi mo pa rin ang tunay mong pagkatao, ha? Pues, ipapakita ko sa asawa mo kung anong klaseng nilalang ako para malaman niya kung saang lahi ka talaga nagmula. Nanginginig ako noon dahil sa matinding galit, pero pinilit ko pa rin protektahan ang pamilya ko. Unti-unting nagbago ang anyo ni Lolo sa harap namin. Ang dating niyang normal na mukha at balat ngayon ay naging kulay abo at nagkaroon ng bitak-bitak. Parang may sariling buhay ang mga ugat sa kanyang katawan. Kumikilos at parang humihinga. Humaba rin ang mga kuko niya at tumalas ang mga ngipin. Tumutulo ang laway niya mula sa bibig niya habang nakatingin sa tiyan ni Vina. Napatingin ako sa asawa ko. At iyon na lang ang gulat ko na makitang naikina siya dahil sa matinding takot. Hindi! Hindi! Panaginip lang to! Totoo ang nakikita mo, Vina. Isa akong aswang. Yung mga lamang loob na nakita mo noon, kinakain ko ang mga yon ng sariwa pa at pinagtakpan lang yun ang asawa mo. Hindi yan totoo! Tanggapin mo na kasing nagmula sa pamilya ng aswang niyang asawa mo. Hindi normal na tao ang pinakasalan mo, Vina. Isa siyang halimaw, kagaya ko. Kumakain din siya ng mga tao. Ano? Vina! Huwag niyo siyang pakinggan. Huwag kang maniwala. Hindi yun totoo. Hindi. Hindi ako halimaw. Ano sa tingin mo ang dahilan para pagtakpan niya ako, ha? Dahil ayaw niyang malaman mo na isa rin siyang aswang. Alam niyo, gutom na ako. Kailangan ko nang kainin ng sanggol na yan para mabawi ko ang lakas na kinuha sa akin ng panahon. Wag! Pakiusap! Paawa po kayo sa amin ng anak ko. Mabilis ang naging pagsugod ni Lolo kay Vina, ngunit mas mabilis ang naging reaksyon ko para protektahan siya at ang anak namin. Parang kusa nang gumalaw ang katawan ko. Buong lakas kong sinubukang labanan si Lolo habang pilit na inilalayo si Vina sa panganib. Pero doon ko muling napatunay na hindi normal ang lakas niya. Sa maikling sagupaan pa lang ramdam ko na agad ang kirot at halos mabuhal ako sa lakas niya. Nagahalo ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Takot na baka may mangyari sa pamilya ko at galit dahil mismo si Lolo ang kalaban ko. Habang tumatagal ang laban may kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa aking buong katawan. Naramdaman ko nanginginig ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lakas na hindi ko maipaliwanag. Sa harap ng aking mga mata nakita kong humaba ang mga kuko at unti-unting tumatala sa mga ngipin ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko at parang may apoy na dumadaloy sa mga ugat ko. Ayaw ko nangyayari sa akin ng mga sandaling iyon. Natatakot ako sa sarili ko pero alam ko wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong yakapin ang lakas na yon para maprotektahan ang aking pamilya. Nang tuluyan kong maramdaman ang kakaibang lakas sa katawan ko,
Mabilis kong sinugod si Lolo. Ramdam ko ang kakaibang lakas ng mga sandaling yun. Agad na nagbanggaan ang mga katawan namin. Sa wakas, lumabas na rin ang tunay mong anyo. Tumigil ka na, Lolo! Lumayo ka na sa amin! Hindi ko gustong mangyari to. Hindi mo ba nararamdaman ang lakas na yan? Yan ang dugo natin. Hindi ko gusto to. Hindi ako halimaw kagaya mo! Bakit hindi mo matanggap na isa kang halimaw? Ha, Romel? Dahil hindi ako kagaya mo! Hindi kita papayagang hawakan ng pamilya ko. Magkakamatayan muna tayong dalawa! Ikaw ang unang mamamatay sa atin! Nagsimula ang mas matinding sagupaan namin ni Lolo. Hirap ako noon dahil pilit kong pinoprotektahan ng pamilya ko laban sa kanya. Ramdam ko ang hagupit at lakas ni Lolo. Bawat suntok niya ay parang nadudurog ang buto ko. Ang kalmot niya ay talagang bumabaon sa laman ko. Tumilapon ako sa dingding. Nawasak ang kawayang pader sa likod ko. Uminit ang aking dugo. Mas naramdaman kong humihina na ang kontrol ko sa sarili. Pero hindi ko na inisip yon. Mas inisip kong iligtas ang aking pamilya. Sumugod akong muli kay Lolo nang mabilis at mabagsik. Nagbanggaan ang mga kuko namin. Binigay ko ang lahat ng lakas ko para labanan siya. Nang makitang sugatan na siya at nangihina, doon ko mas ibinigay ang natitira kong lakas. Malakas kong ipinasok ang kamay ko sa tiyan niya at hinila ang lamang loob niya. Kasunod ang kanyang puso. Dumanak ang dugo sa paligid at tuluyang bumagsak si Lolo. Hindi pa ako nakontento. Kinuha ko pa ang itak na kasabit sa bader at walang awang pinagtataga ang katawan niya. Una kong tinaga ang ulo niya hanggang sa madurog ito. Kasama ang utak niya. Pinagpira-piraso ko ang katawan ng lolo ko. Nabalot ng dugo ang buong paligid. Maski ang katawan kong punong-puno na ng dugo. Nandidilim na talaga ang paningin ko noon dahil sa matinding galit. Umalik lamang ako sa tamang katinuan nang marinig ang malakas na sigaw ng asawa ko. Diyos ko! Diyos ko, ano itong nangyayaring to? Romel, lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit sa akin! Venus, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Huwag kang lalapit! Halimaw ka! Ako pa rin to! Asawa mo pa rin ako! Sinungaling ka, Romel! Kaya pala ginawa mo yun dahil ayaw mong malaman kung na isa ka talagang halimaw! Ginawa ko yun para sa iyo at para sa anak natin! Minahal kita at pinagkatiwalaan kita, Romel! Pero anong ginawa mo, ha? Nagsinungaling ka sa akin! Ang sakit ng tiyan ko! Tulong! Biglang nanlamig ang buong katawan ko na makita ko ang dugong umaagos mula sa hita niya. Nanginginig ang mga kamay ko at halos hindi ako makatayo sa sobrang takot. Kahit nangihina na ako, pinilit ko pa rin buhatin si Vina palabas ng kubo. Hindi ko na alam kung saan ako humuhugot ng lakas. Ang alam ko lang, kailangan ko siyang mailigtas. Inala ko siya sa bahay ni Lolo Gabriel dahil kilalang komadrona ang asawa nito. Hindi ko na maalala kung paano ko nadala ang pamilya ko sa bahay nila. Dahil sa nangyari, maagang napaanak si Vina. Puno ng kaba ang dibdib ko habang naghihintay. Nawala ang pagod at sakit na nararamdaman ko nang marinig ang unang pag-iyak ng anak namin. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko na buhay ulit ako. Pero kasabay noon parang naubos din ang aking lakas. Dahil sa bugbog, mga sugat at sa matinding pagod, tuluyan na akong nawala ng malay. Hindi ko alam kung gaano kahaba ang aking naging pagtulog pero pagmulat ko ng aking mga mata, wala na si Vina at ang anak namin. Tinanong ko ang lahat pero wala raw nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ang alam lang nila, bigla nilang silang umalis nang walang paalam. Hindi ako tumigil sa paghahanap. Araw-araw hinihintay ko sila, umaasang baka bumalik din sila sa akin. Romel, magpahinga ka muna. Ilang araw ka nang walang tigil sa paghanap sa pamilya mo. Hindi pwede. Kailangan ko pang hanapin ang mag-ina ko. Hihintayin ko sila. Baka bumalik sila. Romel,
Ilang araw na mula noong umalis ang mag-ina mo. Hindi niyo ba talaga sila napansin? Wala bang nakapagsabi sa inyo kung saan sila dumaan o kung saan sila nagpunta? Ay, pasensya ka na. Pero hindi talaga namin sila napansin. Malungkot lang akong tumango sa sinabi ni Lolo Gabriel. Wala na akong lakas para makipagtalo o magtanong pa. Pero kahit ganoon, hindi ako tumigil sa kakahanap kina Vina. Araw-araw nililibot ko ang buong baryo. Bawat daan, bawat bahay, bawat sulok. Pinupuntahan ko. Mula umaga hanggang sa gabi, naghahanap at naghihintay ako. Umaasang bigla nilang silang lilitaw. Pero lumipas sa mga araw na naging linggo at wala pa rin akong balita sa aking pamilya. Hindi ko na alam kung nasan sila o kung ligtas pa ba sila. Habang tumatagal, unti-unti ako napapagod. Hindi lang ang aking katawan kundi pati ang isip ko. Pakiramdam ko may unti-unti nawawala sa akin. Dumating sa puntong madalas na lang ako nakaupo at nakatulala. Minsan kinakausap ko na ang pader. Dahil sa harap ng mga mata ko nakikita ko si Vina at ang anak namin. Nakangiti sila sa akin. Parang walang nangyaring masama. Pero habang tumatagal nagbabago ang nakikita ko. Unti-unting napapalitan ang mukha nila ng mukha ni Lolo. Duguan, nakatitig at nakangisi. Isang gabi habang mag-isa akong nakaupo sa loob ng kubo, bigla akong nakita si Vina sa labas. Nakatayo siya sa dilim. Bit-bit ang aming anak. Para ako nabuhayan ng loob. Hindi na ako nag-isip pa. Dali-dali akong tumayo at lumabas. Kahit nanginginig pa ang aking buong katawan. Saan ka pupunta, Romel? Gabing-gabi na. Lo, nariyan na si Vina. Kasama ang anak namin. Ano? Ay, nasaan? Nandun sa may labas. Saglit, lalapitan ko lang sila. Romel, wala namang tao sa labas. Tingnan mo ulit. Muli akong napatingin sa labas ng bintana. Sa una mukha pa rin ni Vina ang nakikita ko. Nakatingin siya sa akin na parang may gustong sabihin. Pero unti-unting nanlamig ang batok ko. Dahan-dahang naglaho ang mukha niya at napalitan ng dugo ang mukha ng lolo ko. Nakangisi sa akin, parang natutuwa sa takot ko. Nanlaki ang mga mata ko at hindi na ako makagalaw pa. Nakita kong kumakain siya ng laman loob. Tumutulo ang dugo sa kamay niya. Sa bibig niya hanggang sa unti-unting nagpira-piraso ang katawan niya sa harap ng mga mata ko. Hindi ko na kinaya ang nakita ko. Malakas akong napasigaw dahil sa sobrang takot. Doon nagsimula ang tuluyang pagkasira ng isip ko. Simula noon, wala ni isang araw na hindi mabalik sa alaala ko ang mga nangyari. Paulit-ulit kong naaalala ang pagkain ng lamang loob at ang mukha ng mga taong pinatay namin noon. Narinig ko pa rin ang mga sigaw nila kahit tahimik ang paligid. Nakikita ko pa rin ang mukha ng lolo kong pinatay ko siya, naduguan at puno ng puot. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang pag-iwan sa akin ni Vina. Dahil sa bigat ng lahat na nangyari sa buhay ko, unti-unti akong nawala sa sarili ko. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang alaala lang. Iniwan ko ang kubo ni Lolo Gabriel ng walang direksyon. Naglakad lang ako ng naglakad. Araw at gabi. Nang walang pupuntahan. Minsan gutom, minsan pagod, minsan tulala lang. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta o kung gaano katagal ang lumipas. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko na lang sarili ko sa isang mental hospital. Wala akong dalang kahit ano. Walang pangalan, walang pagkakakilanlan, walang kasamang kahit sino. Oh, ganun ang nangyari sa'yo? Kaya ba madalas parang may kinakausap ka? Oo, Nurse Jana. Naniniwala ka ba sa mga sinabi ko? Totoo man o hindi ang kwento mo, makikinig pa rin ako sa'yo. Dahil isa yon sa trabaho ko. Salamat sa pakikinig. Walang anuman. Alam mo, sa lahat ng pasyente dito, ikaw ang pinakamatinong nakausap ko. Talaga? Oo. O siya, lalabas na muna ako ha. Babalikan na lang kita mamaya kapag i-check kita. Tumangulang sa akin si Romel. Walang baka sa mukha niya na siya may sakit na schizophrenia. Tahimik lang siya, parang normal na tao. Pero alam ko sa sarili ko na may malalim siyang pinagdaraanan.
Hindi ko alam kung pag-amin ba ang ginawa niya o delusyon lamang. Nanatili ako ng ilang segundo sa loob ng kwarto ni Romel. Pinapakinggan ang bawat hininga niya. Tinitiyak na walang mangyayari sa kanya. Nang masiguradong ayos na ang lahat, saka ako dahan-dahang lumabas. Lumakad ako sa mahabang pasilyo ng mental hospital. Tahimik ang paligid pero habang papalayo ako, unti-unti kong naririnig ang mga tinig, mga sigaw at iyak. Napatingin ako sa bawat kwarto. Merong tahimik lang ni nakaupo, merong kinakausap ang pader. Merong nagwawala at merong palakad-lakad sa loob ng silid habang paulit-ulit na nagsasalita. Sanay na ako sa mga ganoong pangyayari kaya tahimik lang akong dumiretso sa opisina at hinahanap ang record ni Romel. Doon ko nalaman na walang impormasyon kung saan siya nagmula o kung sino ang pamilya niya. Hindi ko na ikinuwento pa ang ibang nalaman ko tungkol kay Romel. Mas pinili ko na lang itago yun. At hindi lang isang beses kong nakausap si Romel. May mga araw na normal siya pero may mga araw na parang wala din siya sa kanyang sarili. Romel, kumusta ka? Ayos lang naman ako. Mabuti naman kung ganon. May therapy ka ngayong araw. Halika na't hinihintay ka na nila. Nagugutom ako. Oo sige, mamaya may pagkain namang ihahanda para sa'yo. Gusto ko ng sariwang lamang loob. Gusto ko ng sariwang karne at dugo. Paulit-ulit niyang sinasabi yun. Habang binabangkit niya ang lamang loob at sariwang karne, naglalaway siya. Pinili kong huwag pakinggan ang mga salitang iyon sa halip ibang pagkain ang inihain ko sa kanya. Kanin, gulay at lutong ulam. Pero bawat subo, sinusuka lang niya ang lahat. Palagi niyang sinasabi na gutom siya. Araw-araw, gabi-gabi, isa lang ang reklamo niya. Ang pakiramdam na parang walang laman ng kanyang tiyan. Pero tuwing kakain siya, normal na pagkain, hindi rin ito tinatanggap ng kanyang sikmura. Isinusuka niya lang ito. Parang tinatanggihan ng katawan niya ang kahit anong lutong pagkain. Ang hinahanap niya ay hilaw na karne. Sariwa. Hindi luto. Iyon lang ang kaya niyang kainin sa isip niya. Habang tumatagal, mas lalo siyang nahihirapan. Nakikita ko kung paano siya unti-unti nauubos, hindi lang sa katawan niya kundi pati sa isip niya. Hanggang sa isang araw, hindi na niya kinaya. Sa sobrang hirap at pagod, gumawa siya ng paraan para tapusin na ang lahat. Natagpuan siyang nakabigti sa banyo ng psychiatric ward. Tinapos ni Romel ang kanyang buhay. At doon na nagtapos ang kanyang kwento. Nanatiling lihim ang ikinuwento sa akin ni Romel sa paglipas ng mga taon, pero hindi ko iyon makakalimutan. Sa totoo lang, nung una, nakaramdam ako ng inis sa asawa niyang si Vina dahil sa ginawa nitong pang-iwan sa kanya. Considering na totoo nga ang kwento nito. Pero eventually na-realize ko kahit naman siguro sino, gano'n na magiging reaksyon kung isang araw, bigla mo lang malaman na lalaking minamahal at pinakisamahan mo bilang asawa ay isa palang aswang na mas piniling magsinungaling sa'yo. Siguro natakot lang din sa Vina lalo na at may anak sila ni Romel. Madali lang sigurong sabihin na dapat yun ang gawin pero hindi ganon ang desisyon niya. Pero nanay rin ako ngayon, Miss Ligaya. At kung ilalagay ko ang sarili ko sa sitwasyon ni Vina, baka ganon din ang maging desisyon ko. Ayokong buhayin ang pagkakaibang mundo ng anak ko kung sakali. Kaya naintindihan ko kung bakit mas piniling lumayo ni Vina. Para sa akin, pare-pareho lang silang biktima ng sitwasyong kinasadlakan nila noon. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Romel, tatanggapin mo ba ang katotohanang ikaw pala ay isang halimaw? Kahit buong buhay mong pinilit maging normal. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para takasan ang madilim mong pinagmulan? At kung ikaw ang nasa katayuan ni Vina, gagawin mo rin ba ang ginawa niya para sa kapakanan ng bagong silang mong anak? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section at babasahin ko yan. Miss Ligaya, hindi ko alam kung tunay ba talaga nangyari ang mga isinalaysay na iyon sa akin, Romel. Pero naisipan ko ding ibahagi iyon sa inyo para maibsan na rin kahit papaano yung pag-iisip ko tungkol doon. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Muli ako po si Jana. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pakikinig. May mga kwento talagang tatatak sa isip natin, no? Yung hindi mawawala sa sistema natin. Kagaya na lang nitong kwento ni Romel. Yung kwento niya na nagpapaalala na hindi lahat ng lumaki sa masama ay magiging masama rin. Hindi lahat na nakagawa ng masama ay ginustong gawin yun. Minsan wala na silang maisip na paraan para makaligtas sa kapahamakan.
At ang kwento ni Romel ang nagpapaalala na mahirap kalaban ng isip. Sana may natutunan kayo sa kwentong ito. Maraming salamat kay Romel sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating sender na si Jana. Kung nasan ka man ngayon, naway nahanap mo na ang kapayapaan. Sa mahal naming mga listeners, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, abangan pa mga susunod na videos dito sa ating channel dahil marami pa kaming kwentong ibabahagi sa inyo. Mga kwentong puno ng lihim at kababalaghan. Baka meron din kayong isi-share sa amin dyan na kwentong aswang na naranasan nyo. Huwag na po kayong magdalawang isip na ibahagi yan dito sa aming channel. Muli maraming salamat sa pakikinig mga mahal naming listeners. Ako si Miss Ligaya ang inyong lingkod. Hanggang sa muli.